Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Ngayon, tatalakayin natin ang mga hula para sa AI sa taong 2026. Mula sa dambuhalang paggasto ng mga tech company at mga bagong kakayahan ng AI hanggang sa isang lumalaking problema. Ito yung tinatawag na AI slop at ang panganib ng model collapse. Alamin natin kung ano ba talaga ang naghihintay sa atin sa isang mundo kung saan parami ng parami ang nilalamang gawa ng AI. Oo. At parang magkasalungat yung mga nangyayari, di ba? Sa isang banda, andyan yung napakalaking walang katulad na paglago sa investment at capability. Pero sa kabilang banda naman, may mga warning signs na baka yung mismong pundasyon ng digital information natin ay unti-unting gumuho. So, ang gagawin natin ngayon ay pag-ugnayin ang mga puntong yan. Sige, simulan natin sa pera. Kasi parang laging dyan nagsisimula ang lahat, no? Isang malaking hula sa mga source mo ay tungkol sa spending ng big tech. Pinag-uusapan natin dito ang Google, Microsoft, Meta. Gaano ba kalaki yung taya nila sa AI? Ang projection para sa 2026 ay lalampas sa $500 billion ang capital expenditures nila. Wow, teka, $500 billion? Oo, $500 billion. Para lang magkaroon ka ng context, bilang porsyento ng ekonomiya, mas malaki pa yan kaysa sa pinakamataas na gastos sa Apollo project noong kasagasagan nito. Yun yung project na nagdala sa tao sa buwan. Grabe, $500 billion? Parang all-in na talaga sila. Ibig sabihin ba nito na yung AI race ay laro na lang para sa mga mayayaman na kumpanya? Paano makakasabay ang mga startup o yung mas maliliit na players kung ganyan kalaki yung puhunan? Yan yung isang malaking debate ngayon. Pero kung tatanungin mo yung mga leader na industriya, ang sasabihin nila ay hindi raw ito haka-haka. Hindi raw ito basta paggastos lang para maunahan yung iba. Ang ginagawa lang daw nila ay subukang tugunan yung kasalukuyang demand. Kasi yung mga kumpanya, sabik na sabik sa AI. At handang magbayad. Handang magbayad. At yung numbers, sinusuportahan yan. Ang OpenAI, inaasahang aabutin yung $30 billion na revenue goal nila. At ang Anthropic naman, $15 billion para sa 2026. So hindi ito bubble, ito ay boom. So all this money is going into, ano ba, saan napupunta yung $500 billion na yan? Kasi yung pangarap, 'di ba, na magkaroon ng AI assistant na kayang gumawa ng buong app para sa'yo. Gaano na tayo kalapit doon? Diyan papasok yung isa pang prediction na nakakagulat. By 2026, inaasahan na magiging kaya ng mga AI model na tapusin ang mga software engineering task. Mga task na karaniwang inaabot ng 20 oras para sa isang tao. 20 oras? Oo, at with a 50% success rate. Teka, 20 oras? Kalahati na yan ng 40-hour work week ng isang software engineer. So kung isa kang developer na nakikinig sa atin ngayon, this is either very exciting or very, very scary. Parang ang bilis ng pag-usad. Sobrang bilis. May isang pag-aaral na nagsasabi na dumodoble yung haba ng software task na kayang tapusin ng AI halos kada 5 buwan. Exponential yung growth. Kung magpapatuloy yung bilis na yan, yung 20 oras na task, abot kamay na sa 2026. Pero ang weird, 'di ba? Sa kabila ng lahat ng billion-billion ng investment at pa-take off na tech, may isang hula sa sources mo na parang kontra sa lahat ng ito. Sinasabi na yung paglago daw ng real GDP ng US, for example, ay mananatiling mababa, wala pa sa 3.5%. Paano nangyari 'yun? Dito pumapasok yung konsepto ng economic lag. Kahit gaano kabilis yung pag-unlad ng isang teknolohiya, matagal bago yang tuluyang ma-absorb ng buong ekonomiya. Matagal bago magkaroon ng malawakang epekto sa productivity. O yung pagtatayo ng mga data center, nakakatulong yan sa GDP. Pero para maramdaman mo talaga yung epekto sa lahat ng sektor, sa healthcare, sa manufacturing, sa edukasyon, it takes years. Minsan dekada pa. Minsan dekada pa, tama. So, hindi pa siya sapat para magdulot ng fast takeoff sa 2026. Okay, so lahat ng billion dollar na yan at yung galing ng AI sa pagko-code, saan yan pumupunta ngayon? Anong produkto ang nalilikha nito? Kasi dito yata pumapasok yung sinasabi sa sources mo na dark side ng lahat ng ito. Yung tinatawag na AI slop.
Ang pangit pakinggan. Ano ba yan? At pangit din talaga ang epekto niya. Ang AI slop ay yung napakaraming content na gawa ng AI na mukhang maganda sa unang tingin pero kasulat, Sino ka ba? basura pala. Tama. Inilarawan ita ng isang source bilang food waste fed to animals. Parang basurang pagkain na pinapakain sa hayop. Yun yung imagery niya. Basura na kinukonsumo natin araw-araw online. Maganda yung pagkakasulat, mukhang professional yung mga imahe, pero kapag sinuri mo, walang laman, paulit-ulit, o minsan, mali-mali. Nako, parang naranasan ko na yan. Naghahanap ako ng recipe online, tapos napunta ako sa isang blog na ang haba-haba ng kwento. Tungkol daw sa childhood memories ng lola niya, pero yung phrasing, parang off. Parang hindi natural. Tapos nung nakita ko yung About Us page, mukhang AI-generated yung picture ng chef. Nakakainis. Sinayang yung 10 minuto ng buhay ko. Yan mismo ang AI slop in action. At nagkalat na yan. Mula sa mga peking product reviews hanggang sa mga librong gawa ng AI sa Amazon. Sa sobrang dami, nilagyan na ng Amazon ng limitasyon na 3 libro lang bawat author kada araw. 3 libro kada araw? Grabe. Oo, andyan din yung mga kakatwang imahe tulad ng Shrimp Jesus na naging viral. Ah, nakita ko yon. Yung mga hipon na may mukha ni Jesus. Nakakatawa siya. Pero, teka, sign din pala yon ng isang mas malaking problema? Pero bakit ang daming gumagawa nito? Pera lang ba talagang habol? Pera. May malinaw na financial incentive. Ang pangunahing layunin ng AI slop ay makuha ang atensyon mo para kumita sa ads o sa benta. Ang isang perfect example dito ay yung tinatawag na SEO heist. SEO heist? Ano yun? Ito'y isang modus kung saan binibili nila yung mga luma at sikat na news website na hindi na aktibo. Dahil mataas pa rin yung ranking ng mga ito sa Google, pinupuno nila ito ng AI-generated clickbait content at kumikita sila mula sa ads. Kumbaga, sinasakop nila yung mga abandonadong building sa internet at ginagawang content farm. Grabe. So, gaano na ba kalala to? Kasi may isang figure dyan sa sources mo na parang nakakagulat. Nakakabahala. May isang projection na nagsasabing 90% ng online content ay maaaring AI-generated na pagsapit ng 2026. Teka, 90%? Parang sobrang taas naman yan. Hindi ba parang exaggeration yan? Gaano ka-reliable yung source na yan? Kasi kung totoo yan, ibig sabihin, we're basically swimming in an ocean of digital garbage. Mahahanap mo pa ba yung katotohanan? It's a projection, of course, kaya may margin of error. Pero yung trajectory, totoo. Isang report from a cybersecurity firm noong 2023 pa lang, tinataya na nilang mahigit 50% na ng internet traffic ay galing sa bots. So yung 90% sa 2026, hindi malayong mangyari. Ang problema, nagiging mahirap nang ihiwalay yung signal, yung totoong impormasyon mula sa ingay. At itong slop na to, hindi lang siya basta ingay o basura sa internet. May mas malalim pala siyang epekto, di ba? Dito pumapasok yung konsepto na sa totoo lang, mas nakakatakot ang model collapse. Direktang konektado. Ang model collapse ay isang degenerative process. Nangyayari ito kapag ang mga AI model tulad ng ChatGPT o Midjourney ay sinasanay gamit ang data na gawa rin ng ibang AI, yung mismong AI slop. Sa paglipas ng panahon, habang parami ng parami ang synthetic data sa training set nila, nakakalimutan ng mga model kung ano ang itsura ng tunay na data. Teka, para mas maintindihan ko, para bang kumukuha ako ng picture ng isang painting, tapos imbes na bumalik sa original na painting, yung picture na yon ang kinuhanan ko ulit ng picture, tapos yung pangalawang picture, kinuhanan ko ulit. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Eventually, magiging distorted, malayo na sa original. Eksakto. Yan ang perfect analogy. Isang photocopy ng isang photocopy. At ang nawawala sa bawat photocopy ay yung tinatawag sa isang pag-aaral na tails ng data distribution. Ito yung mga di pangkaraniwan, yung mga kakaiba, yung mga low probability na informasyon na nagbibigay ng yaman sa ating kultura. Bigyan mo ako ng example ng tales na yan. Anong itsura niyan sa totoong buhay? Okay, isipin mo ang musika. Ang average o mean ng lahat ng kanta sa mundo ay malamang isang 4/4 pop song. Madaling gayahin niya ng AI,
Pero yung tales, yan yung avant-garde jazz, yung mga experimental na tunog, yung bihirang indigenous chant. Kapag ang AI natututo na lang sa sarili niyang gawa na puro pop music, makakalimutan niya kung paano gumawa ng jazz. Nagiging mahusay siya sa pag-ulit ng karaniwan pero nawawalan siya ng kakayahang maunawaan ang mga bagay na nuanced, malikhain at bago. So we're essentially creating a world where AI just reinforces the mainstream. Parang isang cultural echo chamber ng resulta. Nakakatakot yung implication niyan para sa creativity. So, ano ang epekto nito lahat sa atin? Paano nito binabago ang tiwala natin sa nakikita natin online at lalo na sa journalism? Una, ang pagguho ng tiwala. Sinasabi ng isang pag-aaral na 40% na lang ng populasyon sa buong mundo ang nagtitiwala sa balita. 40% na lang? Oo. At dito pumapasok yung tinatawag na generative AI paradox. Habang dumarami ang synthetic media at nagiging mas mahirap matukoy kung ano ang totoo, maaring piliin na lang ng lipunan na huwag nang paniwalaan ng anumang digital na ebidensya. Totoo man o hindi. That's a scary thought. Kung hindi mo na mapagkakatiwalaan yung video na nakikita mo o yung audio na naririnig mo, paano pa natin malalaman kung ano ang totoo? At ang masakit pa, yung mga tunay na journalist, sila pa yung nawawala ng trabaho. Tapos yung content nila, kunukuha lang para i-train yung AI na papatay din sa industriya nila. Parang uroboros, kinakain yung sarili niyang buntot. Tama. Sa US, 2/3 ng mga journalists sa pahayagan ang nawalan ng trabaho sa nakalipas na 20 taon. Bukod pa riyan, kinakaharap ng mga publishers ang zero-click searches. Dito, nakukuha na ng user yung sagot mula sa AI search summary nang hindi na kailangang pumunta sa kanilang website. So, hindi lang nawawalan ng tiwala ang tao, nawawalan din ng kita yung mga institusyon na gumagawa ng dekalidad na impormasyon. So, paano tayo lalaban? Are we just doomed to this digital dark age o may mga paraan ba na umuusbong para ma-verify kung ano ang totoo at gawa ng tao? That raises an important question. Paano natin poprotektahan ang impormasyong gawa ng tao? May mga ideyang lumalabas. Isa na rito ang Human Signed Metadata Standard. Ang konsepto ay magkakaroon ng cryptographic signature, parang isang digital na selyo, ang content na gawa ng tao. Para pag nakita yan ng mga algorithm, alam nilang i-prioritize to at i-downrank yung synthetic noise. Okay, yung human sign standard, gets ko. Parang certified human-made. Pero may isa pa dyan sa sources mo na medyo mas controversial, ang biometric proof of personhood. Sounds very sci-fi. It does. At ito yung mas radical na solusyon. Para labanan yung walang katapusang spam mula sa mga AI agent, maaaring kailangan ng mga social platform ang biometric verification, tulad ng face scan o fingerprint para patunayan na ikaw ay isang tunay na tao. Ang layunin ay makagawa ng isang verified human web. Pero teka, yung biometric proof of personhood, parang ang laki ng privacy implications niyan. Sino ang hahawak ng biometric data natin? Hindi ba't yan din ang pangarap ng mga authoritarian governments para ma-monitor ang lahat? Parang napipili tayo between chaos and control. And that is the core dilemma. It's a difficult trade-off sa pagitan ng isang open but chaotic web na puno ng bots at disinformation at isang mas secure pero potentially less private at less anonymous na web. Walang madaling sagot dyan. At yan ang isa sa mga pinakamalaking debate na haharapin natin papuntang 2026. Sige, para i-wrap up natin lahat ng ito para sa iyo na nakikinig. Ang 2026 ay nagpapakita ng isang two-faced future para sa AI. Sa isang banda, nakikita natin ang isang boom na hindi pa natin nakikita noon. $500 billion in investment, mga AI na kayang gawin ang kalahati ng trabaho ng isang engineer. Mga bagay na may potensyal na baguhin talaga ang mundo. Pero sa kabilang banda, yung mismong boom na yon ay nagdudulot ng pagbaha ng AI slop na hindi lang basura, kundi lason din para sa mga future AI models dahil sa model collapse. At ang resulta nito ay ang pagguho ng tiwala. Oo, ang pagguho ng tiwala at ang paglikha ng generative AI paradox, kung saan ang pagdududa sa lahat ng digital content ay maaring maging bagong normal.
Ang tanong ay hindi na kung totoo ba ito, kundi meron pa bang paraan para malaman kung totoo ito. Kaya ang tanong na iniiwan namin sa'yo ay ito. Sa isang mundo na puno ng sintetikong nilalaman na natututo lang mula sa ating nakaraan, ano na ngayon ang halaga ng bago at tunay na karanasan, opinyon at pagkamalikhain ng isang tao? Paano nito babaguhin ang pinipili mong likhain, paniwalaan at bigyan ng pansin? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.